At sa oras ito, mga minamahal, hinihiling ko po na tayo pong lahat ay panandali ang tumayo at tayo po, mga minamahal, ay magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na ito po'y dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Minsan pa, hindi niya tayo binigo, mga minamahal, sa ating dalangin. Mga kapatid, sa pangunat panalangin, the beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida, na muli siyang kumilos sa ating kalagitnaan. Pagpalain ang ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo lahat muli dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Sus, minsan pa, O Diyos. Kami nagpapasalamat, nagluluwalhati sa mga sandaling ito. Amang banal, hallelujah, sa inyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan. O Diyos, salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong kadakilaan. Karapat dapat na ikipapurihan, luwalhatiin, sambahin, mahal na Panginoon, O God, ng lahat ng may hininga sa lupang ito, sa kalangitan at karagatan. Mahal na Panginoon o Diyos, bigyan mo kami ng malinis na puso, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos, pagpalain mo nawa ang iyong mga salita, Amang banal, mahal na Panginoon, leading prayer ng aming beloved Honorable Pastor, your and prophet of God. Lang isang salita, mahal na Panginoon, buksan mo pangunawa ng aming mga kababayan. Dakilang Diyos, ito ang akisama dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of dear Jesus, hallelujah. We bind the power of darkness right now, in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. God bless you so much po. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Mga minamahal, hallelujah. At ganoon din po, nais ko magpaabot ng aking paggalang pagbati po. I give double honor, respect, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, ang propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Praise God. At ganoon din po, mga kapatid, kanyang beloved children, the Almeida family, at patuloy nating inaalaalang mga turut aral po, ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeida. Praise God. Sa inyo pong lahat, mga mahal, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatid here and abroad, hallelujah, na nanonood ngayon, mga minamahal, at sa lahat ng ating mga bisita ngayon, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos natin. Buksan natin ating mga Bible, mga kapatid, dito sa ating aralin. Hebrew chapter 2, verse 3 and 4, mga minamahal. Sabi ng Bible, how shall we escape if we neglect the great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him. God also bearing them witness, both with signs, tingnan niyo to, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and give up the Holy Ghost according to His own will. Tagalog po tayo. Ito pong sinasabi sa mga Hebrew, ang kabanata ay 2 talata ay 3 at 4. Paano makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin na sa pamamagitan ng mga nakarinig? 4. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. The fires of hell. The fires of hell. Apoy ng impyerno ang ating pag-aaralan, mga kapatid ko, sa araw na ito. Sabi ng Tagalog, paano makakatanan tayo? Ibig sabihin, paano tayo makakatakas sa apoy ng impyerno? Kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan, nilakipan at pinatunayan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, sinamahan ng mga tanda at mga kababalaghan,
at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Praise the Lord! Handa na po ba kayong makinig, mga minamahal? Amen. The fires of hell. Alam nyo, sa ating pong pagdalo, mga kapatid, sinisikap po ng inyong mga preachers, mga minamahal, na palaging ipaalala sa atin yung mga dating ipinangaral na po ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos na buhay. The beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Mga minamahal ko, para hindi natin makaligtaan, hindi natin makalimutan, o hindi natin babaliwalain lang ang kaligtasan, mga minamahal ko, na ito po'y natanggap po natin mula sa dakilang Diyos natin, napakabait na Diyos, na pinagpagalan po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Sabi nga po ng Galatians chapter 4 verse 11, ako'y natatakot tungkol sa inyo na baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Si St. Paul po ito, kinakausap niya yung kanyang mga anak sa pananampalataya. Sa panahon po natin, yung ating beloved parents in the Lord, may mahal, katulad din po nun. Gusto tayong kausapin, mga kapatid ko, kung nandito lang sila, na ang sabi nga po ng 4:11 ng Galatians, ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay magpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. So, may nagpagal. Kaya tayo may kaligtasan ngayon sapagat may nagpagal. Say amen. Laging sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, salvation is the greatest matter of importance. Ang kaligtasan ang pinakamahalagang bagay, mga minamahal, sa buhay ng tao, wala na pong iba. Anong ibig sabihin ba nun, mga minamahal? Salvation is the greatest matter of importance. Ang ibig sabihin, takasan natin, tumakas tayo sa apoy ng impyerno. Amen? Hindi nakakatakot yung coronavirus. Hindi nakakatakot, mga minamahal, yung gutom. Hindi nakakatakot yung kahirapan. Ang nakakatakot, yung itapon tayo sa dagat-dagatang apoy. Amen. Ito ngayon natin, mga minamahal, ilang mga talata sa Bible, gaano po kainit ang impyerno, mga kapatid ko. Hallelujah. And shall cast them into a furnace of fire. Matthew chapter 13, verse 42. Sabi dito, there shall be wailing and gnashing of teeth. Ganyan kainit ang impyerno. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa Mateo, Kabanata 13, ang talata po ay 42. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Amen. Ulitin po natin, beloved. Dito po sa Mateo, Kabanata 13, ang talata po ay 42. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Igagatong sila sa apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng ngipin. There shall be wailing and gnashing of teeth. Mga mahal, yung hirap, mga kapatid ko, na yung ating mga bagang, nagtatagis ito, mga kapatid ko. Gaano kahirap yon? Mga mahal, imagine na lang natin, mga kapatid, sapagkat wala pang nakarating sa impyerno sa atin. At huwag sana, mga minamahal. At ang tangi pong makapagdadala sa atin sa impyerno kasi, yung hindi magpapahalaga sa kaligtasan. At yung hindi napapakinabangan sa iglesia. Amen po. Sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng ngipin. Matthew 25 verse 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, mga sinumpa, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mga kapatid ko, anong nakita natin doon? Everlasting fire.
walang hanggang naglalagablab na apoy. Na ito po'y inihanda lamang, sabi ng Bible, sa devil at sa kanyang mga angels, mga kapatid ko. Oh, paano nagkaroon ng angels ang devil? Mga mahal. Sapagkat ang hari po, mga minamahal ko, ng devil ngayon, si Lucifer ay dati pong bright and morning star na tumutulong lang sa ating dakilang Diyos. Pero nung sila'y magrebelde, mga minamahal sa langit, nakuha niya, mga kapatid ko, yung 1/3 na laksalaksang anghel sa langit, mga minamahal, 1/3 yung kanyang brainwash. At yun pong lahat ay itinapon, mga kapatid ko, dito sa lupa. Kaya nagkaroon po siya ng angels, mga kapatid ko. Kaya ang dakilang Diyos po, mga minamahal, ay napakaselan po sa patungkol po sa kasalanan, mga kapatid. Sabi nga ng Mark chapter 9, verse 43, if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life, mga minamahal, than having 2 hands to go into hell, into the fire that never, never shall be quenched. Grabe ito. Tingnan natin sa Tagalog po. Ito po ang sinasabi sa Marcos 9:43. At kung ang kamay mo ay makapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay ng napingkaw, kaysa may 2 kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Kung ang kamay mo makapagpatisod sa iyo, sabi ng Bible, putulin mo to. Hindi na po kinakailangan, mga minamahal ko, na umabot sa puntong talagang literal na puputulin yung kamay. Ibig sabihin, putulin mo yung paggawa ng kasalanan. Amen po. Kung ang paa mo'y makapagpatisod sa iyo, putulin mo. Kung ang mata mo'y makapagpatisod sa iyo, dukitin mo ito. Praise the Lord. Ibig sabihin, minamahal, stop. Itigil na po natin, mga kapatid ko. At alam niyo ba ang hell, mga minamahal, kaiba sa lake of fire? Magkaiba po yun. Ang impyerno at ang dagat-dagatang apoy, magkaiba. Makikita natin sa Bible, mamaya yan, mga minamahal ko. Ang hell po ay prison cell pa lamang yan. Hindi pa yun ang huling destination ng mga makasalanan. Sa Revelation chapter 20, verse 13, 14, and 15, tingnan natin to. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell. Tingnan niyo to. Ang kamatayan at ang impyerno, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. 14. And death and hell were cast into the lake of fire. Sinabi ron yung death, yung kamatayan at yung hell, impyerno, ay itatapon sa lake of fire. So magkaiba po yung impyerno sa lake of fire. Ang lake of fire, mga minamahal ko, sabi ng Bible, this is the second death. Ito pong nakakatakot. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tingnan nyo sa Tagalog po. Dito po sa Revelation, Kabanata 20, ang mga talata po ay 13 hanggang 15. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang kamatayan at ang impyerno ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So ngayon, mga minamahal, wala pa yung lake of fire. Hindi pa yan ginawa ng dakilang Diyos. Gagawin pa lang. Ang meron ngayon, hell. Paano kung patunayan sa inyo na mayroong hell? Bracket, Brother Nilo, nakarating ka na ba ng hell? Hindi pa po.
Tingnan natin sa science, mga kapatid ko. Nung tayo po yung mga estudyante na pag-aralan po natin, ang tubig po, mga kapatid, sa daigdig ay 3/4, 1/3 lang ang lupa. So surrounded tayo ng tubig. Pero magtataka ka, bakit? Ngayon po, sumasabog yung Mayon Volcano eh. Ataal Volcano, mga minamahal eh. Pag sumabog ang bulkan, lumalabas doon, apoy, lava, mga minamahal. So bakit may apoy? Samantalang nilikha ang mundo, 3/4 ang tubig, 1/3 ang lupa. Bakit may apoy sa bulkan? See? Bakit ang tao may cancer? Leukemia, TB, diabetes, leprosy. Mga minamahal, bakit? Ang karamdaman, bunga ng kasalanan. Ang kasalanan, nagbubunga ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Narinig ko yan sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ang lake of fire, mga kapatid ko, lilikhain yan, gagawin yan, mga kapatid ko, pagdating po ng end of the world. Uulan po ng apoy galing sa langit. Susupukin po itong earth, mga mahal. Sabi nga po ng Bible, Revelation chapter 20, verse 1, mga kapatid, tingnan natin kung hindi ako nagkakamali, mga mahal. Idagdag ko lang po ito para lubusan tayong maliwanagan, mga mahal. Chapter 21, verse 1. Pakibasa po. Ito po sa Apokalipsis, ang kabanata 20, talata 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Amen. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. New heaven and new earth. Amen. Lilikha daw ang dakilang Diyos ng new heaven and new earth. Anong gagawin niya, mga kapatid ko, dito sa lumang mundong ito? Dito sa lumang lupang ito, mga minamahal. Anong gagawin niya? Susunugin niya ito, mga kapatid ko. Ito po ay tutunawin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Ito po ang magiging lake of fire. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 9, 10, mga minamahal, basahin natin. Ito po yung lake of fire, gagawin pa lang. 2 Peter chapter 3, verse 8, 9, 10, mga minamahal. Ito po ang sinasabi sa ikalawang Pedro talata ay 3, ang talata ay 8, 9 Gs. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kung di mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kung di ang lahat ay magsipagsisi. Right. Gs. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. So maintindihan po natin, mga kapatid ko. Sabi ng Gs, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw ng sangkalangitan. Sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Pupugnawin, tutunawin, mga minamahal, pati kalangitan pala eh. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ito po ang gagawing lake of fire. Mga minamahal, susunugin lahat ito. Lahat magsabing amen. Si praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ang anghel, mga kapatid ko, yung impyerno, hindi ka relax doon. Mga minamahal, apoy ang kasama mo ron. Sabi ng Bible, hindi lang naglalagablab na apoy, mga minamahal, ang kasama natin doon sa hell, kundi totally kadiliman po. Buong impyerno, mga minamahal.
Sabi ng Bible, there shall be weeping and gnashing of teeth. Mga mahal, nagtatagi sa mga bagang mo. Nagtatagi sa mga mahal yung mga ngipin natin, mga kapatid ko. Kaya tayo patuloy na dumadalo sa gawain ng dakilang Diyos natin. Patuloy tayo nag-aaral ng Word of God, mga minamahal ko, sa ating panahon ngayon, mga kapatid ko. Para nang sa ganun, maging sakdal tayo sa harap ng ating mahal na Panginoong Diyos. Tayo po yung mga kapatid ko ay maging kaaya-ayat malinis sa ating mahal na Panginoong Diyos. Mga minamahal ko. Sapagat ang unang-unang lilinisin ng ating dakilang Diyos, makinig po kayo. Ang unang-unang lilinisin mo yung mahal ng dakilang Diyos, yung kanyang church. Amen. Aalisin ng mahal na Panginoon, bubunutin ng dakilang Diyos, yung hindi niya magamit, mga minamahal, at hindi kapaki-pakinabang sa kanyang church. Nasaan yung talata natin? Matthew chapter 25, verse 30. And cast ye the unprofitable servant, Matthew 25:30 po yan. Into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Mga mahal, unprofitable servant. Unprofitable servant, mga minamahal ko sa diksyonaryo, yung pong taong walang pakinabang. Yun, yung unprofitable servant. Alipin na walang pakinabang. Walang ginagawa sa church, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Buksan natin ang mga minamahal Tagalog. Dito po sa Mateo, Kabanata 25, ang talata po ay 30. At ang alipin walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Tingnan Amen. nyo, mga minamahal. Meron pa pong mga talatang bibigay ko sa inyo, mga kapatid ko, ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, ay hindi po manghihinayang. Doon po sa mga once upon a time naging Kristiyano, seryoso sa kaligtasan, pero bandang huli, mga kapatid, bago babalik ang mahal ng Panginoon, tumalikod, mga minamahal. Binaliwala ang mga banal na pagtawag ng dakilang Diyos. Matthew chapter 8, verse 12. But the children of the kingdom, mga Kristiyano to, the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Tingnan natin sa Tagalog po. Ito po ang sinasabi sa Mateo 8:12. Datapat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Amen. Yun po, mga minamahal, pag-aralan muna natin yung church, sa church muna tayo, mga kapatid. Meron pala sa loob ng church, mga minamahal, itatapon daw po sa hell Nakakagulat, ano po? Nakikinig po ba kayo? Ito pa ang talata, 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18. For the time has come for judgment to begin at the house of God. Church po yun Tingnan niyo sa Tagalog. Ito po ang sinasabi sa unang Pedro Kabanata 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Sige po. Kaya't ipagkatiwala naman ng pangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Amen. Kung ang matuwid, bahagya ng maligtas, ang sabi rito. May nakakatakot po yun. Kung ang matuwid, bahagya ng maligtas, ang mga makasalanan, saan kaya sila magsisiharap sa panahon na yan? Mga kapatid, ang pinag-uusapan po dito, may mahal, yung church Mga minamahal ko. Kaya akala po natin, yung mga taong napunta sa hell, nananahimik lang Akala natin, may mahal, napaka-relax lang sa hell. Kaya sabi ng iba, mga kapatid ko, hindi lang naman ako pupunta sa hell, marami kami. Parang ginagawang biro, may mahal.
Nanlalamig, mga kapatid ko, sa paglilingkod. Ang katuwiran, hindi lang naman ako marami kami. Akala natin may mahal mananahimik ka lang sa hell? Mga kapatid ko, hindi po. Revelation 14:10. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angel. Tingnan nyo. And he shall be tormented with fire and brimstone. Anong ibig sabihin, may mahal? Tinotorment ka ng diablo, mga kapatid ko, day and night. Tormented ka araw at gabi. Wala kang kapahingahan forever and ever, may mahal. Yun ang kalagayan ng taong nasa hell. Kaya kung hindi po totoo yung hell, mga minamahal, isara na natin yung Bible natin. Huwag na tayong mag-aral ng Word of God kung walang hell. Amen? Pero sabi natin, beloved, Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, may mahal, kahit walang langit, kahit walang impyerno, maglingkod ako sa Diyos. Dahil kapag naglingkod ka sa ating pinakamamahal pa ng Diyos, may mahal, para ka nang nasa langit sa kagalakan. Grabing kapayapaan. Amen? Kaya makikita mo, mga minamahal, yung mga Kristiyanong nagpapahalaga sa kaligtasan, sila po yung mga, nung unang panahon, hindi nakakilala sa dakilang Diyos natin, yung terrible, mga minamahal ko, na wasak yung kanilang mga buhay. Wasak yung kanilang pamilya. Wasak yung kanilang mga tahanan, mga minamahal. Yung umiiyak, tumatangis para lang makatakas sa kasalanan. Ngayong nasumpungan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko. Grabe kong maglingkod sa dakilang Diyos. Amen? Bakit, may mahal? Ito na. Huwag na nating pakawalan to. Dito tayo nagbago. Dito tayo, mga minamahal, pinagpala, tinugon sa panalangin natin. Dito tayo totoong nagbago, mga minamahal. Kaya huwag nating biruin yung kaligtasan. Huwag na natin, mga minamahal ko, biruin yung ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Hell is real. Amen? Nakakatakot ang hell, mga minamahal. Kung ikaw takot na takot sa gutom ngayon, takot na takot kang matanggal sa trabaho, takot kang bumagsak ang negosyo, bakit magugutom ka, mga minamahal ko? Yun lang. Pero yung hell iba. You are tormented day and night, where worms diet not, and fires that quench, sabi ng Bible. Yung mga uod sa impyerno, mga mahal, hindi ordinaryong uod yan. Ang tawag yan, immortal worm. Walang kamatayang mga uod. And flesh-eating worm. Kinakain mo yung mahal yung laman mo. Labas-pasok sa mata mo, sa ilong mo, sa tenga mo, mga minamahal, sa bibig mo, labas-pasok sila forever and ever. Tapos kasabay noon, tormented ka pa day and night. Kaya nga, mga minamahal, kahit isipin mo lang, mapunta ka sa impyerno, nakakapangilabot na. Kasi sinasabi ng Hebreo, chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Anong sabi? Kakilakilabot na bagay. Beloved, Hebreo chapter 10 verse 31. Dito po sa mga Hebreo, Kabanata 10, ang talata po ay 31. Ganito po ang pagkasabi. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. And God is not mock. Hindi na pabibiro ang dakilang Diyos natin. Kung ano yung itanim natin, yun ang aanihin natin. Amen? Nakikinig po ba kayo? Kaya nga sa Mark chapter 9, verse 44 hanggang 48. Where their worm diet not, and the fire is not quenched. Tingnan nyo ito. Their worm. Ang kanilang uod, mga minamahal. Where their worm diet na. Ibig sabihin, mga kapatid ko, mga walang kamatayang uod yan. At kung mapansin mo po yung their, mga minamahal, not the worm, kundi their worm, ang meaning niyan, bawat prisoner, mga minamahal, na nasa hell, may kanya-kanyang sariling worm. Hindi mo pwedeng ipahiram sa katabi mo sa hell yung worm na nasa iyo. Sa'yo yun, mga minamahal. Nakikinig po ba kayo?
Hindi pwedeng ipamigay, hindi pwedeng ipahiram. Kaya doon po mga inamahal sa Luke chapter 16, verse 19 hanggang 23. Palagi kong tinatapik ito mga minamahal kapag atin pong tinatalakay yung about hell. Ito pong rich man and Lazaro. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dog came and licked his sore. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Tingnan niyo ito mga minamahal ko. Alam niyo po, kaya tinapik ng mahal na Panginoon ito, ang kanyang mga kausap doon, mga scribes and Pharisee. Nakikinig po ba kayo? Yes. Scribes and Pharisee. Kasi yung mga scribes and Pharisee, mga mahal, kinukonsider nila na pag may wealth ka, kapag mayaman ka, nasa God's righteousness ka. Mabuting tao ka. Kaya nga di ba sa panahon natin, pag may milyonaryong namatay, malaki ang bayad. Anong sasabihin ng mga religious leaders? Mabuti siyang tao. Marami siyang nagawang mabuti. E nasa piling siya ng dakilang Diyos natin sa langit. Kaya nagbigay ang dakilang Diyos ng isang story, mga mahal, kung paano ng isang pulubi ay nagmana po ng kaharian ng dakilang Diyos, samantalang yung isang mayaman nagdurusa sa hell, sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Ito pong sagot. Hindi po ang kayamanan ng taong mayaman ang dahilan kung bakit siya itinapon ng dakilang Diyos sa hell. Ulitin ko. Hindi po yung kayamanan, mga minamahal ko, nung rich man ang dahilan kung bakit itinapon siya ng dakilang Diyos sa hell. Ang totoong dahilan po ay yung kanyang pagiging selfish. Makasarili. Ginawa ng Diyos ang pera. Sinamba niya ang kanyang kayamanan. Tinanggihan niyang pakainin si Lazaro. Nakita niyo, nabasa kanina? Nangihingi, mahal si Lazaro ng pagkain. Sabi ng habang dinidilaan ng mga aso yung kanyang sugat, mga minamahal, nangihingi siya ng kahit mumo ng kanin. Pero hindi siya binigyan ng mayaman. Kaya sabi ron, mga kapatid, nung sila'y mamatay na dalawa, automatic po, pagpikit ng mayaman, siyang pagdilat sa hell. Amen? Pagdating po sa hell, mga minamahal, nagsusumamo siya, mga kapatid ko. Sabi niya, kung maaari, suguin mo si Lazaro dito sa aking kinilalagyan. Itubog niya yung dulo ng daliri niya sa tubig at inantay sa dila ko sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Naghihirap ako sa apoy na naririto. Kahit palapatak lang ng tubig, maginhawa na siya. Amen? At sabi pa niya, mga minamahal, maaari suguin mo si Lazaro sa lupa. May kapatid akong 5 doon. Masamang katulad ko. Warningan sila. Huwag silang gumawa ng masama para hindi sila mapunta dito. Anong ibig sabihin? Yung mga nasa impyerno ngayon, sila yung nananalangin. Para yung mga buhay na katulad natin, huwag nating tularan yung kanilang ginawang kasamaan. Tama? Siya praise the Lord? Baliktad naman, may mahal sa ating relihiyon. Sa ating relihiyon, mga kapatid ko, basta marami ka, mayaman ka, kahit mamatay, mayaman ka, righteous ka. Basta mayaman ka, may mahal. Nandun siya, marami siyang natulungan. Napakabait niya. Hindi yun ang turo ng Bible. Amen? Ang turo pa ng ating relihiyon, mga mahal, kinakailangan mangumpisal ka para mapatawad ka ng dakilang Diyos natin. Pagkatapos, kung patay ng mga minamahal ang makasalanan, ipagdasal mo. Ipagdasal natin para makakit sa langit. Saan sa Bible yun? Wala ka mabasa noon. Ang mga nasa hell na talaga yan. Hindi na makaahon yan. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sabi ng Bible, mga minamahal, dito pa lang sa lupa,
Work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho natin ang kaligtasan natin. May takot at panginginig, sabi ng Bible. May takot, panginginig, mga minamahal ko. Amen. Kaya mga kapatid, wala nang panahon, mga minamahal. Wala nang panahon para aksahin natin yung panahon natin sa mga bagay na walang kahalaga, walang halagas, walang kaugnayan sa kaligtasan natin. Look unto Jesus, mga minamahal. Tingnan mo ang mahal na Panginoon. Huwag kang titingin, mga minamahal, kung kani-kanino. Tingnan mo ang dakilang Diyos. Ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo sapagkat totoo ang hell. Totoo ang impyerno, mga minamahal. Nabasa natin. Sa church, mga kapatid, may mga hindi nagpahalaga sa kaligtasan. Ang sabi ng Bible, at ang mga anak ng kaharian ay itinapon, mga mahal, sa outer, sa hell. May mga Kristiyano na baptized, mga mahal, in the name of Jesus. Nakita yung mga miracles. Kahit sila, mga mahal, naglihan sa mga may sakit, sigaling. Pero sabi ng Bible sa ating key verse, how shall we escape the fires of hell? Kung pabayaan natin ang dakilang kaligtasan, sinamahan ng dakilang Diyos, nilakipan ng kapangyarihan, ng himala, prueba at ebidensya, na totoong langit, mga mahal, buhay na walang hanggan. Ang mga kanser nagsigaling dito. Ang mga ketong nagsigaling dito. Mga problema ng alutas. Amen. Yung mga miracles na yan, hindi natin pwedeng tanggihan. Hindi natin pwedeng sabihin, may mahal na, hindi ko alam, mahal na Panginoon. Hindi ko alam, mahal na Panginoon, na kailangan palang ipagtrabaho ang kaligtasan. Hindi pwede. Pinakita na ng dakilang Diyos eh. Kaya kung babasahin mo ang Hebrew chapter 6 verse 1, sabi ng talatang yan, may mahal, tayo magpatuloy sa kasakdalan. Iwanan na natin yung mga simulain turo. Yung mga elementary teaching, iwanan na natin. Magpakasakdal tayo. Amen. Kasi mga minamahal, yung iba, mga kapatid ko, pagkatapos gumaling sa karamdaman, babay na kaligtasan, hindi na maglilingkod. May mahal. At kapag mamamatay na, kapag mga mahal, bumalik yung sakit na pinagaling ng dakilang Diyos. Kasi kapag pinagaling ka dito, may mahal, at hindi ka nagpatuloy maglingkod, babalik yan. Maging mahal. Kaya ka pinagaling para maging mahal, patunayan sa atin ng dakilang Diyos, may kaligtasan ka na. May langit na naghihintay sa atin. Pero kung hindi ka maglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, babalik niya yan, ibabalik niya yan. So pag namatay, mga minamahal, yung nabautismohan na, tatawag po dito mga kapatid, Brad, kapatiran po yan. Nabautismohan na po yan. Pero hindi naman pala naglingkod. Nakikinig po kayo? Nabautismohan na po yan, kaya kapatiran na po yan, kaya dapat yung puntahan. Mga minamahal, pero hindi pala naglingkod. Nagpaggamot lang sa mahal na Panginoon. Nung gumaling may mahal, wala na, hindi nagpatuloy. Mga kapatid, nakakalungkot naman. Kapag hindi ka nagpatuloy, kahit nabautismohan ka may mahal, you're bound for hell. Amen. Kasi yung bautismo, mga kapatid, first step lang yan para maging anak ka ng Diyos, mga mahal. Nabasa natin, mga mahal, yung anak, mga anak ng kaliwanagan, itatapon din sa dagat-dagatang apoy. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung mga minamahal, singit ko lang mga kapatid. Nais kong humingi sa inyo mga mahal ng ilang minuto lang sa inyo pong mga devotion, sa inyong mga tahanan. Banggitin nyo lang may mahal ang pangalan ng ating beloved Mami Sally Herrera, mga kapatid ko, na ngayon po'y nakikipaglaban, mga mahal, sa kanyang buhay, mga kapatid. Dahil sa mga mahal, nasa ICU pa rin siya, mga kapatid. Mga mahal. At hindi natin alam, mga minamahal, kung kukunin siya ng mga Panginoon o dadagdagan ang buhay niya. Mga kapatid ko, si Mami Sel Herrera, kilala niyo po yon, yung host po ng ating magalang outstation. May bahay po, beloved wife po ng ating beloved Dr. Leoncio Herrera, may mahal. Isama po natin sa prayer, mga kapatid ko. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Mga minamahal, ganun po ang buhay. Mga minamahal, yung kapatid natin ay napaka matulungin sa gawain ng mahal na Panginoon, mga kapatid. At
Siyang tagagawa, mga mahal, mga uniforme ng mga choir. Mga kapatid, talagang sagot po niya yon, mga kapatid ko. At maagang-maga, 1 hour, mga mahal, before mag-start ang gawain, nandun na siya, mga kapatid ko. Talagang naghintay na sa kanya, mga mahal, ang reward sa kalangitan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Mga mahal, hallelujah. Mga kapatid, yan po, mga mahal, ang pagpapala sa atin. Kapag tayo po'y naglilingkod sa dakilang Diyos, mga mahal, wala na pong hell, wala na pong impyerno, mga kapatid ko, na katatakutan natin. Bakit? Sapagkat pinatawad na tayo ng dakilang Diyos natin. Amen po ba, mga mahal? Kaya tandaan po natin ito, mga kapatid ko. Yung mayaman na nasa impyerno, mga kapatid, ginawa niyang Diyos ang kanyang pera at kayamanan niya. Pinanggihan niya, mga mahal, na tulungan si Lazaro humihingi ng tulong. Sabi ng Bible, he was hard-hearted in spite of his great blessing. Alam nyo, hindi po mahalaga sa dakilang Diyos kung gaano karami ang kayamanan natin dito sa lupa kung hindi mo naman gagamitin yan para sa kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Hindi mahalaga sa dakilang Diyos ano man ang meron tayo ngayon kung hindi mo yan gagamitin for the glory of God. So, ang tanong, saan natin inuukol ngayon ang kayamanan natin? Sa pagiging selfish ba o for the glory of God? Mga minamahal. Amen? So, hindi kasi pwedeng gawing pasis eh. Hindi pwedeng gawing pasis ang kayamanan, katanyagan sa lupa para makapasok tayo sa langit. Ang utos ng dakilang Diyos, ye must be born again. Sabi po ng John chapter 3 verse 5, mga minamahal ko, verily, verily, I say unto you, ihanda natin sa Tagalog, except a man be born of water and of the Holy Spirit, mga minamahal, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po. Ito pong sinasabi sa Juan, ang kabanatay 3, talata 5. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Except a man be born of water and of the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi siya makapasok sa kaharian ng langit, mga mahal. Yan ang susi. Hindi po yung mayaman ka, mga mahal. Hindi po yung, mga kapatid ko, tanyag ka, hindi. Ang kinakailangan natin dito, mga mahal, be born again. Amen. Born again, ibig sabihin, sinilang kang muli. Pinatay mo yung dating pagkatao, pinatay mo yung makasalanang si ako, mga mahal. Kaya nga may bautismo eh. Pag nabautismo ka sa tubig, mga kapatid, pag-ahon mo, born again ka na. Iniwan mo na, mga mahal, yung mga makasalanang buhay. Bagong nilalang ka na, pinatawad sa kasalanan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal ng Panginoon. Matthew 8:12, mga minamahal, may titingnan lang tayo dito, mga kapatid ko. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Matthew 13:42. And shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Bakit magkaiba? Weeping at saka yung wailing. Alam nyo kasi, mga minamahal ko, yung weeping, tumatangis ka lang eh. Umiiyak at tumatangis ka lang. Pero yung wailing, tumataghoy ka. Ganun daw pala yung mga nasa impyerno. Tumataghoy sila, mga kapatid. Hindi na po iyak eh. Hindi na po hagulgol. Taghoy na, mga minamahal, sa hirap na kanilang nararanasan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga minsan, mga kapatid, parang bubulungan ka ng diablo, hindi totoo yan. Impyerno, hindi totoo yan. Paano hindi ka maniniwala sa katakot-takot, mga minamahal, ng mga bersikulong ating pinag-aaralan ngayon? Di ba naniwala tayo, mga minamahal, nung tayo tumanggap sa dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas? At nung napatunayan natin, mga kapatid, yung cancer natin gumaling, yung ating goiter, yung ating arthritis, rheumatism, mga minamahal, gumaling sa panalangin ng propeta ng dakilang Diyos. Mga minamahal, sabihin natin, totoong gospel. Pinapatong natin ang kamay natin sa may sakit, mga minamahal, gumagaling. Pero kapag hell ang pag-uusapan, mag-aalinlangan ka? Samantalang isang Bible lang, may mahal ang pinagmumulan nito. Amen? Walang alinlangan. Kaya sinabi ko sa inyo, kung walang hell, mga mahal, isara na natin ang Bible natin. Huwag na tayong mag-aralan, mga mahal, ng Word of God. Pero may hell. Hindi pa ako nakarating ng hell,
May mahal, pero nabasa ko ang Bible. There is a hell. Amen? Kaya nga kahit malayo ang pinanggalingan natin, may mga kapatid tayo, may mahal, galing pa ng Manila. Dumalo dito mga kapatid, ang layo ng pinanggalingan. May galing pa ng Amerika. Nagpatotoo kanina may mahal. Nandito. Amen? Hinahanap-hanap yung Jesus Miracle Crusade, may mahal kung saan meron. Bakit mga kapatid ko? Yung pagtakas sa hell, yung pagdalo sa gawain ng dakilang Diyos ng seryoso. Dapat nga habang naririnig natin ang Word of God, mga mahal, kumakabog yung dibdib natin eh. Then kung basahin mo ang Bible, mga minamahal ko, pag binabasa ang Bible, nakatayo, mga minamahal, ang Israel. Nakayuko ang kanilang mga ulo habang binabasa ang Bible. Word of God yan. Salita ng mahal na Panginoon yan. Huwag nating gayahin, mga minamahal, yung iba, na kapag nag-aral tayo ng Word of God, yung iba nakadikwatro pa. Amen po? Dapat mga minamahal sa Old Testament, mga kapatid, nakatayo sila eh. Nakayuko sila. Hanggat hindi sinasabi, mga minamahal na umupo, hindi sila uupo. At sa panahon na yun, mga minamahal, kapag babasahin ang Bible, key verses po nila, tatayo silang lahat. Habang inuusal ang mga Word of God, nakatayong lahat ang mga anak ng Diyos. At pagkatapos basahin, may the Lord bless His Word. Uupo na po sila lahat. Ganon sila karespeto. Ganon sila mga minamahal ka nagpapahalaga sa ating mahal na Panginoon. Nasaan ba ang dakilang Diyos natin? Espiritu siya eh. Nasaan siya? Nandito. Nandito siya. Ito ang mahal na Panginoon natin. Amen? Masiglang palakpak po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Everlasting punishment sa mga taong tinatanggihan nila yung panawagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga mahal. Biro mo sa hell, mga kapatid, billions na mga tao na sa hell. Sila'y tormented day and night. Sabi ng Bible, ang hell po ay puno ng sulpur, ng usok. Mga mahal, sa Revelation nakasulat yun. Bukod sa hindi makahinga yung mga taong naroon, mga minamahal ko, punong-puno ng sulpur at usok. Kasabay po yung mga uod, mga minamahal ko. Labas-pasok sa bibig, sa ilong, sa tenga, mga minamahal ko, ng tao, mga kapatid. And every moment, for 100 million of years, without stopping. Yun ang kanilang kalagayan sa hell. Bakit hindi ka pumikit ngayon? At imaginein mo, mga minamahal, na nandun ka sa hell. Ano kaya ang pakiramdam natin, mga kapatid ko? Kasama mo yung mga taong naroon, mga mahal, million na billion ng mga tao. They are wailing, mga mahal. Tumataghoy sila. Kasama yung mga uod nila, mga mahal. Pinamamahayan yung kanilang mga ilong, yung kanilang mga bibig, yung kanilang mga mata, yung kanilang mga tenga, mga minamahal ko. At habang ginagapangan sila ng uod, mga mahal, buong katawan, forever and ever. Napakalansa. Napakabaho, mga minamahal ng amoy. Imagine niyo yun. Kung ikaw ang nandun, may mahal. Siguro katulad tayo nung mayaman. Hallelujah. Kung dito sa lupa, mga minamahal ko, ang daming pangangaral sa Jesus Miracle Crusade about repentance. Mga mahal. About ang tao'y makasalanan sa harap ng Diyos. Kailangan bumalik siya sa mahal na Panginoon, patatawarin siya. May mahal. Marami tayong napapakinggan na yan. Marami tayong mga gawain. Zoom Bible study, mga minamahal. Sa ating mga gawain, sa mga webcast natin. Lahat po yan nangangaral lang patungkol sa kaligtasan, mga minamahal. Paano mo i-convert ang isang tao? Sabihin mo sa kanya, makasalanan tayong lahat. Pero maraming tao po ayaw aminin, mga minamahal, na ako'y makasalanan. Alam niyo ba, dito mga minamahal, binabaliwala natin. Pagdating po sa hell, wala kang maririnig na ganon. Nanasain mo, mga minamahal, na may sisigaw, magsisi kayo. Wala ka nang maririnig na ganon, mga minamahal. Ang maririnig doon ng mga mahal ko, katakot-takot ng mga wailing, mga boses, mga mahal, mga taong nagsusumamo, mga nagmamakaawa sa dakilang Diyos natin. They're groaning, mga minamahal, sabi ng Bible. Sila'y tumataghoy, mga minamahal. Hanggang sa maubusan na sila ng boses, mga kapatid ko. Pero wala na, huli ng lahat. Mga minamahal. Wala po sa langit ang perfection. Nandito sa lupa ang perfection.
Sabi ng Ephesians 5:27, perfect church without blemish, spotless, will be brought to heaven. Tingnan natin sa Tagalog po. Ephesians 5:27. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Epeso, Kabanatang 5, talata 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Ang church dapat walang kapintasan. Kaya mga minamahal, pagyamanin natin ang church. Huwag nating sirain ang church. Amen? Pagyamanin natin. Sapagkat ito ang dadalhin ng Panginoon sa langit. May mahal, kahabag-habag yung mga tao na hanggang sa ngayon, hindi maintindihan, mga mahal. Hindi pa rin nila nauunawaan kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Pag naunawaan mo kung gaano kahalaga ang kaligtasan, mga minamahal, kulang po yung ating mga ginagawa na paglilingkod sa dakilang Diyos. Yan ang mamumutawi sa atin. Amen? Yung iba nga, mga mahal na nagpapahalaga, ano sabi nila? Kung bakit kailan nagkaedad ako, saka ko nakilala ang mahal na Panginoon. Dapat nakilala ko ang mahal na Panginoon nung bata pa ako para marami akong nagawa sa mahal na Panginoon. Amen? Mga mahal, yung mga may edad, mga kapatid, ang iinit sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Mga mahal, nandun yung kanilang kalungkutan. Bakit po? 10 years? 15 years idagdag sa buhay? Baka hindi na sila makalakad. Mga mahal, mahinang-mahina na sila. So 10 years, mga minamahal, nagkagawin mo sa iglesia, kulang na kulang yan. Mga mahal, kung maramdaman mo lang yung tamis ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko, hallelujah. Napakasarap magpagamit sa mahal na Panginoon. Napakasarap, mga mahal, pahalagahan, mga mahal ko, ang tungkulin mo sa ating dakilang Diyos. Yung ministry mo sa ating dakilang Diyos, mga mahal, napakahalaga niyan. Hallelujah. Kaya pag may dumarating, mga mahal, gusto magpagamit sa dakilang Diyos natin, mga kapatid ko, kahit anong sabihin ko, kahit sabihin ko magpasting ka ng 21 days para makakanta ka, gagawin niya. Mga mahal, tatanggapin niya yon, mga kapatid ko. Pag sinabi kong under observation at 3 months plus 21 days fasting, gagawin niya yon. Magamit lang siya ng mahal na Panginoon natin. Amen? Naalala ko, merong gustong mag-full-time worker, mga mahal, sa pastoral house nung araw sa Manila. Ayaw ng mahal na pastor, mga mahal. Tinatanggihan siya ng beloved pastor. Kasi sa Bible, mga kapatid, meron din ganon. Gustong sumunod sa dakilang Diyos, tinatanggihan ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Merong isa, mga kapatid ko, nagpaalam mag-full-time worker. Tinanggihan siya ng beloved pastor. Hindi siya nalungkot, mga mahal. Hindi siya nawala ng pag-asa. Ang ginawa niya, mga kapatid, nag-fasting siya ng 40 days. Kahit hindi siya pinagpa-fasting. Nag-fasting siya ng 40 days, may mahal. Doon sa pastoral house mismo. Nakita ng beloved honorable pastor. Mga mahal, sincero talaga siya. Tumatangis talaga, umiiyak talaga, may mahal. Nakikita natin, beloved honorable pastor. Anong pinag-aayon mo 40 days? Para maging full-time worker po ako. Gusto kong magamit ng mahal na Panginoon. Sabi, malapit na siyang babalik. That was 30 years ago. Ganyan sila kainit sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Mga mahal, yung nagdaan nating buhay, nagdaan nating kapabayaan, mga mahal, nagdaan nating kapabayaan sa ating mga tungkulin. Mga mahal, panghihinayangan natin yan. Yung nagdaan, mga minamahal ko, na kapabayaan. Hallelujah. Imbis na magpagamit sa mahal na Panginoon, hinahanap pa yung mali, mga minamahal, hinahanap pa po, mga kapatid ko, kung ano yung papasuking mga problema, mga minamahal. Pagsisihan natin yan. Mga kapatid, panghinayangan natin, darating ang panahon. Kasi pag matanda ka na, pag mahina ka na, hindi ka na pwedeng maging bata. Hindi mo na pwedeng ibalik mo yung mahal yung lakas mo para muling magsimula. Hindi mo pwedeng i-rewind. Pag nagkamali ka, mga minamahal, mali pala ito. May edad ka na, mahina ka na. Paano ka pa maglingkod? Mga mahal. Kaya sabi ng Bible, now is the day of salvation. Now is the time, mga mahal, para maglingkod sa dakilang Diyos. Yung bukas hindi natin hawak. Alam niyo ba ang kabaitan ng mahal na Panginoon ng araw? Mga mahal, nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, di ba nalagutan ng hininga? At sabi ng Bible, 3 days namatay siya, inilibing. After 3 days, nabuhay siya.
Anong ginawa ng dakilang Diyos sa 3 days na yon? Mga mahal, nasa Bible po yon. Ang ginawa ng dakilang Diyos, mga mahal, nung siya'y nandun sa libingan, bumaba siya sa hell. Bumaba siya sa kalaliman para disarmahan si Satanas. Para agawin kay Satanas, mga mahal, yung susi ng kamatayan. Dinisarmahan si Satanas, mga mahal. Tingnan nyo, Ephesians chapter 4, verse 8-9. Ephesians chapter 4, verse 8-9. Ito po, sinasabi sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, ang talata ay 8 at 9. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. 9. Ngayong ito'y umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Sabi, ngayon ito, umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa dakong kalaliman ng lupa. Ano ginawa niya ron? Dinisarmahan si Satan, mga mahal. Bumaba sa kalaliman, dinisarmahan si Satan. Binawi niya kay Satan yung susi ng kamatayan upang ang sino man, mga minamahal, maglingkod sa dakilang Diyos ngayon, hindi na mamamatay ang kaluluwa natin sa hell. Hindi na tayo dadaan sa damnation, mga minamahal. Langit at buhay na walang hanggan naghihintay sa atin. Parang sa ganun sabi ng Bible, lahat ng maglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga mahal, hindi na mamamatay yung kanilang mga kaluluwa. Hindi na magiging talunan ng dyablo. Hindi ka na maagaw ng dyablo sa kamay ng ating makapangyarihang Diyos. Kaya doon po sa mga tumatalikod, doon po mga minamahal sa mga nanlalamig sa ating mabait na Diyos, wala namang nagawang pagkukulang ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Mga minamahal, nung unang panahon, ayaw mong kumain, gusto mo magpuri lagi sa mahal na Panginoon. Nung unang panahon, mga minamahal ko, ayaw mong mag-absent pagkatapos ng gawain, gusto mo, mga minamahal, Miyerkules na naman, gusto mo Friday na naman, gusto mo Sunday na naman, mga minamahal. Talagang sabik na sabik ka, nanggigigil ka, mga minamahal. Dumarating ang panahon, nanlalamig sa pananampalataya. Anong dahilan? Kapabayaan. So huwag na nating sayangin ang pagkakataon. Binigay ng ating dakilang Diyos sa atin. Bumalik tayo sa Kanya. I-revive natin yung ating spiritual. Walang pinipili ang hell. Amen? Huling bahagi, mga inmahal, 10 steps to avoid hell. 1. Examine your faith life regularly. 2. If you find yourself drifting away, turn back immediately. Pag napapansin mo, mga minamahal, napapalayo ka na sa dakilang Diyos. Napapansin mo, mga kapatid, tumatabang na yung ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, turn back immediately. Kung napapansin po, iba na yung focus mo, mga minamahal. Nakapokus ka na sa tao. Nakapokus ka na kung saan-saan, minamahal, hindi na sa Diyos. Hindi na sa tungkulin mo sa church. Turn back immediately. 3. Come to God daily for forgiveness and cleansing. Laging nakahanda ka sa pagpapatawad. Amen. Number 4. Continue daily seeking the Lord with your whole heart. Lagi mo siyang hanapin. Lagi mo siyang kasabikan, mga minamahal ko. Yung number 3 po, mga kapatid ko, lagi tayong lumapit sa mahal na Panginoon para humingi ng kapatawaran niya, mga mahal. Linisin ang ating mga puso. Mga kapatid. 5, mga mahal. Stay in the Word of God. Keep studying and learning daily. Manatili tayo sa Word of God, mga mahal. Study lagi, kahit sa loob ng bahay natin, mga kapatid ko. 6, stay in fellowship. Open with other believers. You cannot make it alone as a Christian. We need the strength and prayers of other believers. Hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng katulong. Reinforcement ang tawag doon, mga minamahal. Kailangan natin ng katulong ng bawat mananampalataya, mga kapatid. 7, stand firm in your faith. Expect difficult times in your Christian life. May mga bagyo ng pagsubok. May mga trials, mga mahal, kaunti. Sinabi ng ating beloved honorable pastor, mga mahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi ka laging lumalakad sa rosas. Minsan, palalakarin ka naman sa tinik mo, mga mahal.
para makita yung iyong patience, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Ano pa, mga minamahal? 8, persevere, mga minamahal ko. Maging masigasig tayo, maging matyaga. 9, run the race to win. Go. Run for your salvation. Ipagtrabaho natin ang kaligtasan natin, mga minamahal. Tumakbo tayo. Maglingkod tayo ng husto, mga minamahal. Sa abot ng ating makakaya. Sapagat kaligtasan mo yan, kaligtasan ng pamilya mo. Yung ipinaglalaban mo, mga minamahal. Praise the Lord. Number 10, remind yourself of what God has done for you in the past. Yan ang sikreto ng ating beloved parents in the Lord. Number 10. Kaya hindi sila nang hihina, mga mahal. Sa tuwing meron kang quiet time, devotion, sarilinin mo ang mahal ng Panginoon. Bilangin mo ang kanyang mga pagpapala. Yung para bagang sa pagkaramdam mo, malayo siya ngayon sa iyo. Pero isipin mo lang, hindi siya nagbabago. Pinagpala ka na ng mahal ng Panginoon. Pinagpala ka na ng mahal ng Panginoon. Mga mahal. Puno ka na ng pagpapala. Bakit, mga kapatid? Hindi ka dating ganyan nung ikay wala sa mahal ng Panginoon. Amen? Pero ngayon, mga mahal, grabe yung pagpapala ng dakilang Diyos natin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, bulay-bulayin mo lang yan at sabihin mo sa Kanya, mga mahal, napakadakila mo, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. Amen? Kaya habang inaawit natin ang tomorrow, mga mahal, tomorrow, mga kapatid, hindi pinangako ng dakilang Diyos yan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtanggap sa dakilang Diyos natin. Kaya sa ating mga baguhan, mga bisita, mga mahal. Hallelujah. Ini-invite po namin kayo, mga kapatid. Dito po sa harapan. Para tayo po'y manalangin ng formal para sa inyo pong kaligtasan. Mga mahal. Sa lahat ng mga mananampalataya naman, mga kapatid ko, hallelujah. Lagi nating isipin yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Huwag mong tingnan yung problema, mga mahal. Tingnan mo, mga kapatid ko, yung kadakilaan ng ating dakilang Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah. Jesus said, "Here I stand. Won't you please let me in?" And you you said, "I I'll will be here tomorrow. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I'll be, but tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow, who promise you tomorrow, better choose the Lord today. But tomorrow, very well might be too late. Here I stand, won't you please take my hand? And you said, I'll be tomorrow. Jesus, hallelujah, You hallelujah. said, I am He Who supplies all your needs. And you said, I will live, but tomorrow, I give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. give my life tomorrow. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you
much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be today. Tomorrow I give my life to tomorrow. I thought about today. It's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be today. Yes, Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating mga baguhan. Tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Mga mahal, tinatakasan natin ang impyerno, mga kapatid. Tumatakas tayo sa impyerno. At tanging paraan sa pagtakas sa impyerno, paglingkuran natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Bigyan natin ang buhay natin sa dakilang Diyos, hindi para patayin niya, kundi para buhayin niya, pagpalain ka niya. Mga mahal. Sabihin po ninyo mga kapatid, buksan ang ating mga labi, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo na aking narinig sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako, isang taong makasalanan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Ganon din ang aking mahal sa buhay. Maglilingkod kami sa iyo, mahal na Panginoong Hesus. Iibigin ka namin, paglilingkuran ka namin. Sa pangalan ni Hesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama sa langit. Dakilang Diyos, leading prayer po natin, beloved Honorable Pastor Walter Estrada Olmeda. Dakilang Diyos, pagpalain mo nawa ang lahat ng mga tumanggap sa inyo, dakilat marilag na pangalan sa mga sandaling ito, Diyos. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Dakilang Diyos, gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito pong samot dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po sa ating mga naging bisita ngayon. Hindi na po kayo bisita, kundi kayo'y kabilang na sa mga anak ng ating dakilang Diyos na buhay. Kulang na lamang po sa inyo yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung mga kapatid, bago tayo manalangin sa ating dakilang Diyos sa ating mga pangailangan, nire-remind tayo ng dakilang Diyos sa Revelation chapter 21 verse 8. Huwag tayong maging duwag. Mga minamahal. Sabi rito, but the fearful and unbelieving shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone. Sa mga duwag maglingkod, duwag gumawa sa kalooban ng dakilang Diyos, mga mahal. Unbelieving, mga kapatid. Nakikita mo na maraming mga himala dito, mga mahal. Maraming mga milagro. Pilit pang pinupokus ng diablo, mga mahal, ang ating paningin sa mga bagay na makakasira sa ating pananampalataya. May mahal, makita mo yung mga himala dito, mga kapatid. Dito ka mag-focus. May mahal. Unbelieving, may mahal. Iwaksin mo yan. Doubt, unbelief, iwaksin mo yan, may mahal. Sandata yan ng diablo para hindi po tayo maligtas, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, palagi tayong, mga kapatid, dumalo, magpakainit sa ating dakilang Diyos na buhay. Malapit ang babalik ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, may pagkakataon, katulad ng ating beloved Doc Leoncio Herrera, sabi niya sa akin kagabi, ayun mahal, nakahandaan ako, sabi niya, kung kukunin siya ng mahal na Panginoon, si Mami Shelly, nakahandaan ako, sabi niya. Mas gusto kong makita yung magpahinga na siya sa piling ng mahal na Panginoon kaysa naghihirap siya. May mahal, kasalukuyan na sa ICU, mga kapatid ko. Pag-pray po natin, may mahal sa ating mga tahanan. May mahal ko tayo, tupid mo lang sa ating mga pangailangan. Mga kapatid ko, purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. May mahal, hallelujah. This Jesus.
Purihin ka mapagpala namin, Ama sa langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Suso Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong mga salita. Mahal na Panginoon, patuloy namin napapakinggan, patuloy kaming, mahal na pinagkakaroon ng kalakasan, kasigasigan, patuloy ka namin paglingkuran. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah. Dalangin po namin, Ama, alisin mo ang panghihina ng iyong mga anak sa spiritual, mahal na Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano man kalang kahilingan, dakilang Diyos, ipagkalumusibalang kapamaraanan. Lawa mo, Diyos, yung mga salita ay tumatak sa aming mga puso, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, Lord God, aming ipamuhay. Amang banal, tulungan mo ang bawat sa amin. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray, hallelujah. Special dalangin namin naman banal, si Ma'am Michelle Herrera, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, bibigyan mo pa siya ng buhay para patuloy pang maggamit sa iyong gawain. Maraming salamat po. Amang banal na Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, pagalingin mo siya. O Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak. Lord, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kung meron man, minmahal. Kung meron tayong mga problema, mga kapatid, taas ang dalawang kamay, hallelujah. Ating sawayin, mga minamahal, wala kang hanap buhay. Demonyo ng kawalan hanap buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pag-alinlangan, palalamig, palulupay-pay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Sama-sama tayo minamahal, in the mighty name of dearest Jesus right now. Hallelujah. Demons of unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Cast out cancer, leukemia, TB, diabetes. Cast out, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Problems be solved, vices be gone, unbelief and doubt cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tumayo po tayo lahat, mga mahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tayo po'y tatalon 3 times. Hallelujah. Praise the Lord po, mga mahal. Mula sa ating mga puso, mga kapatid ko. Pwede niyong isigaw, mga mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Natatakot ang demonyo dyan pag galing sa puso, mga mahal. 3 times po. Jump! Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po, mga kapatid ko, ay dadako na po sa ating announcement, mga kapatid. Ating beloved Brother Dodong, mga minamahal, sa ating mga announcement. God bless you so much po. Amen. Praise God. Puri natin mga Pinoon. God bless you po. Beloved Ordained Preacher Nilo de Guzman na ating napakinggan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Praise God. Puri natin mga Pinoon. Mga minamahal, tayo na po tuloy-tuloy mga minamahal. At tayo muna kukuha ang ating special offering mga minamahal para po sa karagdagan ng gastusin ng ating baysambahan. Narito po ang mananalangin. Ating beloved pakituhot-tuhot. Puri natin mga Pinoon. Amen. Praise the Lord God. Bless you, Lord. Padulong. Tayo magkaisang malangit sa pagbigay sa special offering para sa dagang gastos sa itong pimitan po na kayang Diyos. Mapagpalang Ama sa pangalan natin ipinakami mas mga Pinoon. Pagpalain mo po ang bigay sa special offering para po sa dagang gastusin sa mong gawain mo. Pagpalain mo sila, ibalik sa pakalimong bisis ang pinagpalang kapatiran. Nag-alin ito ang aming sabot dalangin sa pangalan natin ipinakami mas Diyos. Amen. Praise the Lord. His many, many blessings. I thank God for all He's done for me. For He saved my soul and He set me free. He saved my life, what is known to me. And I thank God.
God. Puri natin mga lapingan. God bless you po mga minamahal sa mga kapatiran na patuloy nagkakaloob para sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinoong Kristo. At tayo na po dadako mga minamahal sa ating announcement mga minamahal. Bago po ang lahat mga minamahal, advance happy birthday po ating beloved brother Josepino de los Santos. At sa araw po ng bukas, July 5 mga minamahal, happy birthday po sa inyo mga minamahal. Ang pagbati po mula sa ating kinagalang na mga pastor at sa lahat ng choir members, sa lahat ng kapamanggawa, lahat ng kapatiran mga minamahal. Sana patuloy kayo gagamitin ng ating mahal na Pinoon, mga minamahal po rin ng ating mahal na Pinoon. At tayo po mga minamahal dadago sa ating announcement. Pag-araw po ng Merkulis, tayo po mga minamahal ko nagsisimula ng alas 2 ng hapon at matatapos din po ng alas 6 po ng hapon. At Bernis po mga minamahal ating overnight prayer mga minamahal alas 9 ng gabi at matatapos din po ng alas 4 ng daling araw po ng Sabado. Pag-araw po ng Linggo, katulad kanina, tayo po nagsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ganitong oras sa mga minamahal. Alas 3 mga minamahal po rin ating mahal na Pinoon. At patuloy din po ang ating TV program mga minamahal sa PDB Channel 4 mga minamahal. Tuwing Sabado po ng gabi, ito po yung ating mapapanood ng alas 11 ng gabi at matatapos din po ng alas 12:30 ng ating gabi. Linggo na po yan mga minamahal po rin ating mahal na Pinoon. At mag-ingat po tayo mga minamahal sa ating pagtawid mga minamahal. At ganun po sa ating mga core members, tayo tulong-tulong mag-ayos po ng upuan, maglinis sa ating baysambahan mga minamahal po rin ating mahal na Pinoon. Pagkatapos ng ating manalgawain, mayroon po tayong lihan sa mga minamahal. At kung wala po yung daragdag ang ating ordained preacher mga minamahal, tayo na po yung tumayo mga minamahal. At narito po ang mananalangin mga minamahal, ang ating beloved Colonel Ricardo Kapalad mga minamahal po rin ang ating mahal na Pinoon. Tayo sama-sama magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang masalangit sa matamis at makaparang pangalan ng Jesus. Sa una't panalangin namin mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa katatapos ng banal na gawain na tunay mong nilangisan. Hallelujah. Mula po sa pag-MC, sa mga pag-aawitan. Hallelujah. Sa mga kapatid namin naghayag ng kanilang mga buhay na patotoo. At mahal na Panginoon, salamat po sa aming mga kapatid na patuloy na nagtatapat sa iyo. Hallelujah. Lalo tigit mahal na Panginoon sa Ebanghelyo ng kaligtasan namin natutunan na pag-aralan sa araw na ito. Hallelujah. At mahal na Panginoon, ang banal na Santong Espiritu, lagi po naming nadarama sa tuwi-tuwi na kami po ay may gawain. Hallelujah. Mahal na Panginoon, dinadalangin po namin patuloy na pinasasalamatan sa iyo ang kalakasan at kalusugan ng aming mahal na pastor, 10 ng kanyang beloved children. Hallelujah. At kung paano po kami dinako sa lugar na ito, taglay yung proteksyon, pag-ibig. Hallelujah. Mahal na Panginoon, ganun po, iwi nyo rin kami hatid sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Hallelujah. At balik nyo sa susunod na araw ng gawain. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. God bless you po mga minamahal. Tayo po magkamayan mga minamahal. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory. You deserve the glory.